Man proposes but God disposes. Yung kasabihan, tao ang nagpaplano at naghahanda pero Diyos ang nagtatakda. Kaugnay naman ito ang isa sa mga paborito kong kasabihan mula sa heavyweight boxing champion na isa ring philosopher na si Mike Tyson. Everyone's got a plan until they get punched in the mouth. Isang sapak lang sa bunganga ang babago sa iyong mga plano. Pero mga kapatid, ang kwento natin sa araw na to ay hindi tungkol sa suntukan at lalong walang kaugnayan sa boxing at wala ring kaugnayan sa Earth Day na ipinagdiriwang sa araw na ito. Ang ating dula ngayong Martes, mga kapatid, ay tungkol sa paghihintay, tungkol sa pagpaplano, tungkol sa kabiguan. Pero ang kwentong ito ay tungkol din sa kung paanong minsan ang buhay ay mapagbiro at may dalang sorpresa. Kaya simulan na po natin ang kwentong sinulat ni Macris Magbo Orpilla sa oras na 10:01, mga kapatid. Ito na po ang drama na pinamagatang Asa Ka Pa. Sander, ano tol? Handa na ba lahat? Kinakabahan ako. Handang-handa na, Nelson. Wala nang palya to. Ilang beses na itong naudlot. Sigurado ngayon, tuloy na. Buti naman. Ilang buwan na rin nating plano to. Kapag pumalya na naman, baka hindi na maaprubahan. Baka pabalik na sina Karina at Laura. Ano sa palagay mo? Baka may napansin na silang kakaibat. Pinag-uusapan na ngayon habang nasa CR sila. Masyado ka naman, Pran. Kalma lang. Isang kaway lang natin sa nakaabang na staff. Lalarga ng plano. Sana talagang maging successful to. Napansin mo ba, Laura? Parang hindi normal lang kinikilos ng dalawang yun. Napansin ko nga. Bukod sa inaya tayo dito sa mamahaling restaurant at naka-formal na damit pa tayong apat. Parang kanina pa sila balisa at nagbubulungan. Bakit nga kaya? Anong gano'n? OMG, Karina. Di ba 4th anniversary ninyo ni Nelson sa isang linggo? Baka ito nang hinihintay mo. Baka ito na ang proposal ng taon. Naku, malabo pa yan sa grado ng mata kong bulag kapag walang salamin. Hindi ko pa naaaninag ang future na yan. Bakit naman? Grabe ka sa boyfriend mo, ha? Magto-27 ka na in 2 months' time. Di ba may usapan kayo na marrying age mo ay 25 to 27? Nakakatakot ma-excite kasi 2 years na ako naghihintay. Madidisappoint lang ako. Mahirap nang umasa at masaktan. Hindi kaya ng beauty ko. Grabe ka. Ay malay mo naman, no? Sander, ayan na sila. Titimbrihan ko ng staff. Okay, game. Start na kapag nakaupo na silang dalawa. Paghilan na natin ang upuan. Wow! In fairness, ha? Consistent siyang pagiging gentleman ninyo tonight. Wala pa rin ang pagkain. Sander, okay ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Pawisan ka rin kahit malamig naman. Nelson, bakit parang kabadong-kabado si Sander? Tumayo pa siya, tumapat kay Laura. Bakit hawak mo rin ang phone mo? Teka, may paparating na tumutugtog ng violin. Oh my gosh! Sander, bakit ka lumuluhod? OMG, hindi ko to kinakaya. Laura, nakilala kita 1 year ago. At sinagot mo ko 6 months lang ang nakalipas. Pero
Alam nating dalawa na compatible tayo sa lahat ng bagay. Parang matagal na tayong magkakilala. Sander? Wala na akong hihilingin pa kundi ang makasama ka habang buhay, Laura. Mahal ko. Will you marry me? Kakainis ka! Sinorpresa mo ko. Di man lang tuloy ako nakapagpalinis ng kuko. Ang ganda pa naman yung singsing na hawak mo. Hindi yata bagay sa akin eh. Bagay sa ito dahil para lang to sa'yo. I love you, Laura. Kahit ako na lang ang maglagay ng nail polish sa'yo, sagutin mo lang ako ng oo. Pumapayag ka bang pakasalan ako? Oo naman! Yes na yes! I will marry you! Ang galing ng execution ng plan ni Sander. Buti umuo agad si Laura. Nakahinga na siya ng maluwag. Oo nga, ang galing. Actually, nakailang subok na raw si Sander. Kaso, natotorpe at nauutal siya kapag silang dalawa lang, kaya isinama niya tayo kanina. Kailangan lang pala ng moral support ng mokong na yun eh. Oo nga. Kaya pala full support ka rin. May pa-video recording ka pa nga habang nag-iiyakan sila. Documentation committee nga raw ako. I'm also happy for them. Teka, hindi ka ba natutuwa? Tayong dalawang nagpakilala sa kanila, di ba? Successful ang pagreto natin sa dalawa nating kaibigan. Natutuwa, syempre. Deserve ng best friend kung maging maligaya. Sino mag-aakala na office mate at partner mo pala sa trabaho magiging husband ni Laura? Bakit ang lalim ng buntong hininga mo? Wala. Baka napagod lang ako sa sobrang excitement para sa dalawang yun. Hindi ka rin nga masyadong nakakain. Gutom ka ba? Gusto mo mag-drive-thru tayo? Hindi na. Okay lang ako. Pero inaantok na ako. Ma-traffic pa rin kahit late na eh. Iidlip muna ako. Gisingin mo na lang ako kapag nasa bahay na tayo. Okay. Isuot mo ang coat ko na nasa backseat ng kotse para hindi ka ginawin. Manipis pa naman yung damit mo. Hindi na. Okay lang ako. Mas gusto ko tong malamig para damang-dama ko ang coldness ng buhay. At mas maramdaman ko ang pamamanhid dahil manhid ka rin. Han? Gising na. Karina. Nasa bahay na tayo? Oh, nandito na sa tapat. Okay, bababa na ako. Good night. See you tomorrow. Agahan mong punta dito bukas. Dalan mo ako ng breakfast. Han, baka hindi ako makapunta dito bukas. May handover documents akong tatapusin. Magtatrabaho ka na naman ng weekend? Sabado bukas May out-of-town celebration sila Sander, hindi ba? Kaya akong gagawa ng trabaho naming dalawa para wala na rin kaming iisipin sa Lunes. Tatapusin ko na lang ng weekend. Kung dito ka na lang sa bahay mag-work bukas, wala akong kasama eh. Wala ba sila tita? Wala. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Pumunta sila ng Cebu kay kuya. Next week pa ang balik. So ibig sabihin, tayo lang dalawa dito? Hoy, umayos ka. Kung dito na ako matulog ngayon, para hindi ka mag-isa. Kaso, baka hindi na tayo makatulog. Busy tayo sa ibang bagay. Busy saan? Sa pagpapalakas ng resistensya. Exercise bago matulog. Di ba healthy yun? Ayoko nga, no? Pataas baba pa yung kilay mo. May masama kang binabalak, alam ko yon. Wala. Bukas ka na lang magpunta. Pagod ako. Gusto kong matulog lang ng mapayapa na walang nangaakit. Bye! Naman. Bukas ka na nga lang bumalik. Bye! May nagawa ba akong masama? Bakit parang pinaparusahan ako? Dati naman ini-invite ako mag-sleepover kapag wala ang parents niya. Ay, makauwi na nga lang. Aagaan ko na lang bukas.
Hello? Laura? Hello, Karina. Best friend. Okay ka lang ba? Hello? Oo naman, no. Okay lang ako. Parang ano to? Bakit tumawag ka pa? Hindi ka ba busy ngayon? Hindi ba aalis kayo ng fiancé mo? Ay, wow! Fiancé! Kinikilig na yan. Oo. Yung kilig ko, nauna na sa Baguio kahit ako hindi pa nakakapag-impake ng gamit dahil sa surprise na celebration. Loka. Pag lokal lang ang kilig, hanggang Baguio. Domesticated na kilig muna. Tsaka na yung international kapag honeymoon na, di ba? Kitang-kita ang saya sa mga mata mo kanina. Anong feeling, friend? Yes, masaya. Pero hindi ko ma-explain eh. Parang sobrang sarap ng feeling. Nakakakaba na, nakaka-excite. Oh, I'm so happy for you, best friend. Ay, kaya rin pala ako tumawag. Siyempre, para makapag-official request ako na maging maid of honor kita. Naku, hindi na dapat tinatanong yan! Matik dapat yan, no? Of course, I'll be your maid of honor. Wow! Thank you, best friend. Karina? Okay ka ba talaga? Napansin ko, bago umuwi, masama yung tingin mo kay Nelson. Alam mo na, kakakausap lang natin sa CR tungkol sa disappointment mo sa expected mong proposal niya. I mean, Luka-luka ka. Huwag ka nga ma-awkward sa akin dahil sa pinag-usapan natin kanina. Medyo naiinip lang siguro ako kasi si Sander parang bida sa action movie. Walang pasakali, diretso proposal. Laban kung laban. don't worry. Pag si Nelson na ang nagplano ng proposal mo, sure akong magpapatawag yan ng emergency meeting sa amin ni Sander. Nako, malabo. Basta, titimbrihan kita para makapagpamanicure ka o nail art man lang. Hindi kagaya ko napudpud ang kuko at wala man lang polish. Hindi ka talaga makaget over dyan sa kuko mo na yan. Kaya ka ba naiyak kanina dahil sa kuko mo? Kasi naman, once in a lifetime lang to. Tapos, parang binigla lang ako na exam na walang review. Hindi na-informed ang kuko ko. Oo nga. Oh, I have to go. Oh, sige. Andito na ang sundo ko. Bye! Ingat kayo Enjoy! Okay. Ako kaya, kailan ako magpapa-nail art para maganda tignan sa pagsusuot ng engagement ring? Ay, makatulog na nga lang. Baka sa panaginip, may mag-propose din sa akin. Grabe, ang aga mo naman. Isinapuso mo na naman ang sinabi ko na agahan mo. Kakatapos ko lang mag-workout. Good morning, honey. May dala akong umagahan natin. Tsaka syempre, sinasapuso ko naman talaga lahat ng sinasabi mo sa akin. Talaga? Parang hindi naman. May sinasabi ka ba, Han? Sabi ko, hubarin mo na yung sapatos mo at magtsinelas ka na. Kala ko naman kung anong pinapahubad mo. Sira, mag-shower lang ako dahil pawisan ako sa pag-workout ko kanina. Maghain ka na para makakain na tayo pagkaligo ko. Han? Hindi pa rin ako naligo. Walang tubig sa bahay namin eh. Baka naman pwedeng sumabay. Walang tubig? Style mo? Ayoko nga. Maligo ka mag-isa mo. Ay, ano ba? Nelson? Kagabi pa mainit ang ulo mo sa akin. Pabayaan mo namang lambingin kita para iba naman ang mag-init. Ayoko nga sabi. Parang iba naman ang sinasabi ng katawan mo eh. Tara na, shower. Fourth anniversary na natin next week. Nag-leave ka ba sa trabaho mo? Friday naman ang anniversary natin. Mag-dinner na lang tayo after work.
Hindi pa ako pwedeng mag-leave ngayon kasi maraming aasikasuhin sa veteran ng bagong app na na-develop namin ni Sander. Okay. Sabihan mo lang ako kung may ibang ganap para makapaghanda ako. Andito lang naman ako sa bahay. Nakaka-board din kasi pala kapag work from home ang trabaho. Huwag ka na maboard. Mahirap din mag-drive daily papunta sa opisina kagaya ko. Nakakapagod ang traffic sa Pinas. Teka, anong gusto mong gifts sa anniversary natin? Sa birthday mo? Ano gusto mo? Wala ka talagang ka-surprise sa buong pagkatao mo, no? Practical lang ako, Han. Ayoko na hindi mo nagugustuhan ng mga regalo ko sa'yo. Kaya nga hindi ka man lang mang sorpresa. Surprise naman kapag alahas, hindi ba? Hindi, no? Hindi ako nasusurprise. Ipong surprise ang gusto ko. At hindi mo magets yun. Ito namang honey ko. Mainit na naman ang ulo. Gusto mo ba isang round pa? Tumigil ka nga! Nag-uusap tayo dito kaya huwag kang umasa na makakaisa ka pa ulit. Sabi ko nga. So ano ang gusto mo? Sing-sing pa rin. Lagi namang sing-sing ang request ko. Lagi namang hindi diamond ring ang ibinibigay. Ang manhit hindi makahalata. 2 years ago pa nagsimula ang request mong sing-sing, Han. Ayaw mo ba ng iba? Kahit ano, basta sing-sing. Kung sinasamahan mo sana ng proposal, mas okay sana. Sander! Oh, kumusta ang celebration? Ayos na ayos. Salamat nga pala sa pag-cover mo sa trabaho natin nitong weekend. Wala yun. Ayoko rin kasi ng marami pang iniisip. Nelson, matanong ko nga. Wala ka pa bang planong mag-propose kay Karina? Ha? Bakit mo naman natanong? May nabanggit ba sa'yo si Laura? May napag-usapan ba sila ni Karina? Wala namang nababanggit si Laura pero syempre alam ko namang seryoso kayong dalawa ni Karina sa relasyon nyo. Kaya na-curious lang ako. Di ko pa alam kung kailan eh. Hindi pa ako masyadong ready financially. Nag-iipon pa lang ako, pre. Kakagraduate lang last year ng bunsong kapatid ko na pinag-aral ko. Yun naman pala wala ka nang pinapaaral. Pero ayoko naman biglain si Karina ng proposal lang tapos matatagalan pa bago kami magpakasal. Ayoko ng long engagement. Pakiramdam ko nga mainit lagi ang ulo ni Karina sa akin eh. Binabawi ko na lang sa lambing. Pero pakiramdam ko, lumalayo yung loob niya sa akin. Minsan, mahirap din basahin ang mood ng mga babae. Kaya mas mabuti ang diretsahan. It worked for me. Malay mo, sa'yo rin. Mahirap nang mapag-iwanan. Baka mamaya, maagaw pa ng iba. Ay, hindi naman ako papayag ng ganun. Sa restaurant na to kung saan nag-propose si Sander kay Laura ako dinala ni Nelson. Ang romantic para sa 4th year anniversary namin. Ayoko man mag-expect pero hindi ko mapigilan. Buti na lang nagpa-manicure ako kahapon. Ready ang kamay ko kung sakaling matutupad ngayon ang wish ko. Han, kain ka na muna. I have to take this call. Sandali lang ha. Okay, take your time. Oh my gosh, baka nagpe-prepare na siya mag-propose. May pa-cake kaya? May pa-violin serenade? Anong ganap kaya ngayon? Kakain na lang muna ako para hindi masyadong obvious na nag-e-expect ako. OMG! May pa-violin serenade din! Kasunod ang isang cart na may nakapatong na hugis puso na cake at isang malaking bouquet ng red roses na paborito ko. Teka, hindi ako dapat masyadong umingiti. Hinga ng malalim. Dapat kalmahan ko lang. Hindi pa tumatapat sa lamesa ko ang nagtutugtog ng violin at ang nagtutulak ng cart na may epektos. Kalma lang, self. Lumagpas? Sa kabilang table nagpunta. At dun sa table na yun may nagpropose na lalaki sa girlfriend niya. Fall
False alarm lang pala lahat ng excitement ko na to. Han, sorry, natagalan ng tawag. Nagka-problema kasi sa program codes namin kanina eh. Tinuruan ko pang mga kaopisina ko kung paano gagawin. Han? Okay ka lang? Bakit sunod-sunod ang subo mo ng pagkain? Sobrang gutom? Oo, gutom na gutom ako. Gusto kong kainin lahat ng in-order natin eh. Akin na din yung steak mo ah. Mag-order ka na lang ulit ng sayo. Gusto ko rin ng red velvet na cake ah. Mag-order ka ng isang buo. Teka. Tubig. Dahan-dahan kasi. Nabulunan ka tuloy. Itong tubig. Masarap ng tubig. Kakain na ulit ako ah. Orderin mo na yung pinapa-order ko. Tapos kumain ka na rin. Itong gulay na decoration ng pagkain na lang muna yung kainin mo. Hindi mo deserve tong porterhouse steak dahil pinaasa mo na naman ako. Sige lang. Kumain ka lang na kumain. Makita lang kitang busog. Sogbo na rin ako. Chusero ka. Mag-order ka na ng pagkain mo. Huh? Perfect ka sana. Kaso ang manhid mo, sobra! Han, nasa tapat na tayo ng bahay nyo. Gising na. Nakatulog na naman ako. Ang dami mo kasing kinain. Nabusog ka tuloy ng sobra. Ito palang kahon na may laman pang kalahati ng red velvet cake. Baka malimutan mo pang ibaba. Okay, akin na. Sige, papasok na ako sa loob ah. Good night. Sandali, Han. Huwag ka munang bumaba. May bibigay pa ako sa'yo. Naantok na ako eh. Karina, happy anniversary. I love you. Ano to? Smartwatch? Wala na ngang proposal. Wala pa ring sing-sing. Tinanong pa ako kung anong gusto ko. Hindi rin naman pala susundin. Oo, para kahit hindi mo hawak ang phone mo, malaman mo kapag tumatawag ako at kapag nagme-message ako sa'yo. Okay din yan for fitness. Maraming features. Salamat. Bukas na lang yung regalo mo ah. Naiwan ko kasi sa bahay. Papasok na ako ah. Bye. Han, sandali! Karina, may nagawa ba ako? I'm sorry kung naiwan kita na matagal kanina to answer that call. Promise, papatayin ko yung phone ko pag may date tayo. Huwag ka na magalit, please. Karina, tao ka, hindi ka soy sauce. Huwag kang tinutoyo ng malala. Anniversary nyo ngayon. Kahit naiinis ka, hindi alam ni Nelson kung bakit. Huwag kang drama queen dahil hindi ka artista. Han? Hindi ako galit. Payakap nga kung hindi ka nagalit. Tinoyo na naman yung girlfriend mo. Okay lang, paborito ko naman ang siomay. Sasaw-saw ko na lang sa toyo mo. Bullshit, kainis ka. Thank you sa regalo. Pasok na ako sa loob ah. Pero kung gusto mo makitulog, pwede rin naman. Wala pa rin naman sila mama. Para maibigay ko na rin yung regalo mo. Talaga? Tara, pasok na tayo. Ngayon, happy na talaga ang anniversary. Ayan tayo eh. Biglang sumaya. Talaga? Magiging patient na lang muna ako. May ilang buwan pa bago ang 27th birthday ko. Baka dun yung proposal. Uunahin na lang muna namin ulit yung honeymoon.
Best friend? Kanina ka pa ba? Sorry ha. Galing kasi kami sa meeting with the wedding coordinator. Nag-order ka na ba? Hindi pa nakapag-order. Kakahatid lang din sa akin ni Nelson dito tapos umalis din siya agad. May overtime daw sila eh. Oo. Pumunta na rin nga ng office si Sander pagkatapos ng meeting namin. Order na muna ako ha. Anong gusto mo? Heto pala, baka gusto mo mag-browse sa catalog na pinahiram ng coordinator. Caramel macchiato ulit tsaka pistachio cake. Sige, patingin ito. Hanggang tingin ng catalog na lang yata ako. Forever bridesmaid, forever maid of honor. Pero ako, walang forever. Ilang beses na ba ako nag-abay sa mga kinasal kong pinsan at kabarkada nung high school? Kung binilang siguro ang gown ko sa bahay, may sarili na akong fashion line. Ay... Ito na ang order natin. Grabe naman sa lalim yung buntong hininga mo. Parang may nahigop ka ng black hole. Bakit ba? Laura, hindi na naman nag-propose si Nelson nung anniversary namin. Hindi rin sing-sing ang regalo niya. Friend, may kulang ba sa akin? Hindi ba ako ka-propose? Hindi na ba ako gusto ni Nelson? Loka, kung dedicated nga sa'yo yung jowa mo, kulang na lang sambahin ng boyfriend mo yung nilalakaran mo. Eh baka naman kumukuha lang ng timing. Huwag kang mainip. Darating din yan. Pero may target age ako eh. Gusto ko kapag 27 na ako, magpapakasal na kami. Para bago mag-30 may baby na. Masisira yung mga plano ko eh. Ewan ko ba naman kasi sa'yo? College pa lang, wala ka pang jowa. Nagpa-family planning ka na. Masyado mong isinapuso yung forward-looking approach sa buhay. Hintayin mo lang. Darating din yan, no? Siyempre, para sa'yo, daling sabihin. Ikaw kasi kakasal ka na eh. Siguradong hindi ka na may iwanan ng barko. Barko? Sa bus nga lang nahihilot na susuka na ako. Pagbabarkuhin mo pa ako? Laura naman eh, seryoso ako. Kasi naman, masyado ka nag-iisip na kung ano-ano. Hindi ba noong nagkakilala kayo ni Nelson, alam naman niyang ang hanap mong relationship with the intention of marriage na. Nagbigay ka pa nga ng timeline, di ba? Kaya nga eh. Umpisa pa lang, alam na niya, pero bakit hindi pa rin siya nagpo-propose? Karina, baka nakakalimutan mo. Ibang mga lalaki kumpara sa ating mga babae. Karamihan sa kanila, walang read between the lines feature, no? Kapag hindi mo sinabi ng malinaw, hindi nila nagigets. So yun, magtitiwala na lang muna ako sa kapalaran? Ganun ba yun? Antayin ko na lang ang 27th birthday ko. Oo! Tapos kapag 40 years old ka na, tapos wala pa rin, di ikaw na mag-propose. Life begins at 40 naman, di ba? Laura! Joke lang. Friend naman. Kumain ka na nga muna at magkape para mas nervyusin ka pa. Nay, paano ba nag-propose sa inyo dati si tatay? Propose? Opo. Hindi ba sabi mo after college graduation, nagpakasal na kayo kaagad? Eh kasi itong tatay mo, pupunta noon sa Palawan. Doon ang destino niya sa trabaho. Eh ayaw akong pasamahin ng lolo mo kung hindi pa kami kasal. Kaya yun, nagpakasal na kami kaagad. Ganun lang kasimple yun? Oo. Eh magkakilala na kami ng tatay mo simula high school at naging magkasintahan noong college. Naturalmente na lang para sa amin na kami ang magkatuluyan. Eh, Nay, paano nga po yung proposal?
Walang seremonya. Basta sinabi niya sa akin na gusto niya ako makasama kapag pumunta na siya ng Palawan. Kaya mas mabuti kung magpapakasal na kami. Kaya wedding ring lang ang mayroon. Walang engagement ring. Pero Nay, hindi ba unfair yun? Eh bakit? Wala man lang kayong maikwento na sweet moment na proposal. Sweet ba ikaw mo? Hindi pa ba matamis na mahal namin ang isa't isa? Meron kaming commitment at loyalty. Mas importante ang mga yon kaysa sa mga seremonya na gastos lang din naman. Sabi ko nga, iba nung kapanahunan ninyo. Siguro na iba lang. Dahil puro pabonggahan sa social media ngayon. Simula engagement hanggang ikasal. Hindi pa bigahan ang pag-aasawa. It's a partnership and commitment between two people. Kapag handa na sila. Hello? Han, malilate ako ng dating. I'm sorry. May nirarush kasi kaming trabaho eh. Late na ako nakaalis ng office kaya naabutan ako ng rush hour. Ang lakas ng ulan kaya mas matraffic. 1 hour na ako naghihintay dito, Nelson. Ngayon ka lang nagsabi. Napudpud na yung daliri ko kakadial ng number mo. Nakakadalawang kape na ako. Anong oras ka ba darating? Sabi sa GPS, 1 hour pa ang arrival time ko. Mag-order ka na. I'm sorry, Han. Sinira ako pang birthday mo. Sana pala sa bahay niyo na lang tayo nag-celebrate. I'm sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Wala naman ako magagawa kung na-traffic ka at kung may nirush ka eh. Pero ngayon ka lang tumawag. Kanina pa ako naghihintay dito. Kanina pa kita hinahanap. Sorry. Minamadali ko kasi ang pag-resolve ng issue para makapunta ako dyan agad. Hindi ko napansin na ang dami mo na palang missed calls. Akala ko rin kasi nag-send ang text message ko kanina. Dami mong excuses. Bilisan mo na lang. Kapag wala ka pa in 1 hour, aalis na ako rito. Mag-dinner ka mag-isa mo. Han! Nakakainis! Sobrang busy na nga niya sa trabaho. Halos hindi na kami nagkikita simula nung mag-anniversary kami 2 months ago. Tapos ngayon, ganito pa? Birthday ko pero pinubwisit niya ako? Panira ng araw! Taxi. 2 hours ako naghintay sa restaurant tapos ngayon 30 minutes na ako dito sa may lobby. Wala pa rin akong masakyan. Anong pa namang kamalasan to? Si Nelson dumating pa, nakakainis. Karina, honey, saan ka pupunta? Hindi ba kakain pa tayo? Kumain ka mag-isa mo. Anong oras na? Karina, please, umuulan. Nababasa ka na, sumakay ka na. Eh gusto ko magpaulan eh, kaya huwag ka nang makialam. Magkakasakit ka pa niyan eh. Han, please, sakay na. Tumatawag yung taxi na nabuk ko. Doon lang ako sasakay. Karina, please. Sorry na, sumakay ka na. Ayoko, uuwi ako mag-isa ko. Bahala ka na sa buhay mo. Karina naman, please, be reasonable. Ano? Ako ba yung unreasonable? Nakakagigil ka. Ayoko makipag-usap sa'yo, buisit! Pinaasa mo na nga ako na magpo-propose ka. Hindi ka pa sumipot sa oras. Pinaghintay mo ko? Sukdulan na to, Nelson. Sobra na! Hello? Birthday girl, anong problema? Bakit tumawag si Nelson? Tinatanong kung nakauwi ka na raw. Akala ko ba may dinner date kayo? Bokya na naman ba? Wala kayo? Ayoko na maalala. Uy, nakasampung missed call na siya kanina pa.
Daig pa nga niyang call center sa dami ng calls eh. Nang hindi ako sumasagot, tumawag pa kay Sander. Para lang ipatanong kung nakauwi ka na ba. Asan ba kasi yung phone mo? Andito, gamit ko nga, di ba? Kausap kita. Ayoko lang siya makausap. Sinira niya yung araw ko. Sinira niya yung birthday ko, Laura. Mukhang malala ang tantrums mo ngayon ah. Purong-puro bang toyo mo ha? Pwedeng i-convert na asin? Teka, magbibihis lang ako. Pupuntahan kita dyan sa inyo. Tapos mag-inuman tayo. Sige, mabuti pa nga para sumaya sa'yo naman ako. Sige. Nasabi ko na via text message sa boyfriend mo na nasa bahay ka na at magluluto ka ng adobo. Anong adobo? Tinutuyo ka, di ba? Tsaka for sure, maasim ang mukha mo. Manok, laurel at paminta na lang ang kulang. May pang-adobo ka na. O, di ba? Huwag ka na lang kayang pumunta. Dadagdag ka pa sa inis ko eh. Piko naman nito. 27 ka pa lang. Pero ang sense of humor mo, pang dual citizen na. Laura? O na! See you in a while. Babush! Ang sakit ng ulo ko. Laura? Besh? Karina, uwi na ako. Nasa labas na si Sander. Good night, best friend. Matulog ka na rin na. Tigil mo na pag-drunk dial mo kay Nelson. Paraning na paraning yung tao. Baka sumugod na yun dito. Basta. Kahit umiyak pa siya, ayoko siya makausap. Ayoko! Okay, ikaw ang bahala. Alis na ako. Bye. Bye! Bakit kaya diretso palakad niya? Magkasing dami lang naman kami nang nainom. Pati sa inuman, sawi pa rin ako. Hello? Han, good morning. Nagdala ako ng hangover soup, saka ginawan kita ng water na may honey. Iniwan ko kay Tita Sally kaninang lunchtime. Hindi ako makakapunta after office hours kasi may overtime ang team ko. Close ba tayo? Bakit ka nag-e-explain? Tsaka bakit nagabala ka pa? Busy ka, di ba? Nakakahiya naman sa'yo. Nakaistorbo pa ako. Han, please. Sorry na. Naandok pa ako. Saka na tayo mag-usap kapag hindi ka na busy. Kapag close na tayo. Kakainis! Teka, bakit ko ba iniinis ang sarili ko? Makapaghanap na nga ng libangan. Mobile games. Magda-download ako para sumaya naman ako. Ano kayang masaya dito sa mga bagong apps na to? May nag-prompt na AD. Meant to be dating app? Ang baduy naman ang pangalan ng app na to. Pero parang bago to. Makapag-register nga. Baka nandito yung totoong Mr. Right na magiging bagong love of my life. Kaloka. Kanina pa ako nag-send ng request sa ilang profiles na nakita ko dito sa Meant to be dating app. Pero walang nagre-reply. Bonggang edit na nga ang profile pic na ginamit ko eh. Hindi pa rin ako pinansin. Ayan! May sumagot na! Nag-accept ng request. Sunny. Sabi sa profile niya, I'll be the sun in your cold nights. Baliw ba to? Kapag night walang sun. Pwera na lang kung nasa galaxy siya nakatira. May natanggap akong request ng sending and receiving voice message. Wow ang bilis naman ng galawan dito. Sige na nga, accept. Grabe!
Tumawag agad-agad? May hinahabol bang deadline tong Sunny na to? Masyado naman ata nagmamadali. Masagot na nga lang. Hello, Miss Karina. Nice to meet you. Hala, ang lamig ng boses. Parang galing sa radio station sa ganda ng boses. Siguro dahil may voice changer dito sa app na to. Hello? Naririnig mo ako? Oo. Bakit ka pala tumawag? I wanted to hear your voice. Kahit hindi mo tunay na boses. Mahirap kasi kapag pinabasa lang ang messages. Pwedeng ma-misinterpret. Dahil dating app to, gusto ko sanang malaman kung anong intention mo sa pag-join dito. Alam mo, ikaw muna. Bakit ka sumali dito sa app na to? Naghahanap ako ng mapapangasawa. Ganun kasimple. Ikaw? Ako? Medyo hindi pala kita marinig. Mag-chat na lang tayo ulit. Bye. Bakit nagigilty na agad ako? Wala pa nga akong ginagawang masama eh. Aliw din tong si Sunny. 2 weeks na kaming may communication. Compatible kami sa lahat ng bagay. Aliw siyang kausap. Hoy, bakit hindi mapigilan pag-ngiti-ngiti mo dyan, ha? Wala lang to. Pupunta ba tayo ngayon sa bilihan ng gown? Oo, hindi ko kasi pwedeng isama si Sander dahil hindi ba? Bawal makita ng groom ang bride na naka-traje de bota. Okay. Huy, distracted ka. Bungisgis ka dyan. Sino ba yung kausap mo? Si Nelson? Hindi. Ibang tao. Teka, ako na lang mag-order ng kape. Naku, parang may kakaiba kay Karina. Parang mas naging masaya siya. Okay na kaya sila ni Nelson? Well, if that's the case, mabuti naman. Nelson, sama ka? Magkikita kami ni Laura. Kasama daw niya si Karina ngayon. Nagfi-fitting ng gown ng commander mo? Bawal mo makita na suot niya ang gown kaya si Karina ang kasama ni Laura? Tumpak! Ang galing mo. Buti alam mo kung saan nagpupunta ang girlfriend mo. Okay na kayo ni Karina? Kala ko ba cold siya sa'yo at hindi ka masyadong pinapansin? It's complicated, pare. Pero itong mga nakaraang linggo, may narealize ako. Ano naman? Hindi ko kayang mawala si Karina sa akin, pre. Gusto ko na siya makasama 24/7. Dati mo pa naman sinasabi yan eh. Pero ano, bakit mo mawawala? Hindi mo naman siya pinagtataksilan. Loyal ka naman. Maasikaso ka sa kanya kahit na busy tayo sa trabaho. Basta. Hindi mo na ako sasama ngayon sa pagkikita nyo. Pero kung kailangan ko ang tulong nyo ni Laura, game ba kayo? Oo naman. Ano bang tulong? Sasabihin ko sa inyong dalawang plano. Si Sunny tumatawag na naman. Baka kukulitin na naman ako na magkita na kami. Sunny, hello. Napatawag ka. Sa ilang linggo nating magkausap, I felt some kind of connection. Gusto ko lang malaman kung ganun ka rin ba sa akin. Ano? Sabi mo nung una magkausap tayo, may goals ka na gusto mong marating sa tamang edad, sa tamang pagkakataon. Tama naman.
Sabi mo rin na pakiramdam mo, nagsasayang ka lang ng oras. At ngayon naghahanap ka ng bagong paglalaanan ng oras mo. Sonny, ano bang itinutumbok mo? Hindi ba mas okay ako dahil napag-uusapan natin ang halos lahat ng bagay? Be my girlfriend. I'll be good to you. Sonny, I'll wait for you sa meeting place at oras na i-message mo ako. Kung dumating ka, ibig sabihin, pumapayag ka na. Kung hindi ka pupunta, I want to thank you for the past days na nabigyan ako ng chance na makilala ka at magustuhan ka. Chat ka at kausap na iba? At hindi si Nelson? Gusto mo pa ng microphone? Baka mahina pa yung pagkakasigaw mo. Ulitin mo pa yung mas malakas. Para hindi lang yung nanay at tatay ko yung makarinig. Para marinig na rin ng buong barangay tanod na nagroronda sa kabilang kanto. Karina naman kasi. Naiintindihan mo ba ang implication nitong ginawa mo? Oo nga, kaya nga pinapunta kita rito eh. Kailangan ko ng tulong. Hoy, Day. Hindi tulong ang kailangan mo. Kailangan mo ng konsensya, Karina. Laura naman. Nagpapakahirap magtrabaho si Nelson para sa future ninyo. Tapos may gana ka pang mag-member ulit sa mobile dating app na yan? Hindi ba sa dating app din kayo nagkakilala ni Nelson? Oo, more than 4 years ago. Kami ni Nelson ang product ng isang online dating app. Doon kami nagkakilala at nagkagustuhan. O tapos ngayon, yung istorya ninyo ng Sunny na yon. Oh, Kaya nga kita pinapunta dito eh. Hindi ko alam. Nalilito na ako. Nagigilty ako tuwing tatawag si Nelson. Pakiramdam ko rin malungkot siya. At nasasaktan ako kapag ganun. sino ba namang hindi malulungkot? Kung mas gusto mo pa palang kausap at katsatsang lover boy mong hilaw. Kailangan ko talaga ng tulong, ASAP. Tulungan mo akong malaman kung ano ba talaga itong nararamdaman ko, Laura. Karina, alam mo kung anong dapat mong gawin. Ayaw mo lang kasi. Laura! Sa ganitong pagkakataon, hindi kita kukonsintihin. Maling-mali ito. Kung ayaw mo na sa boyfriend mo, makipaghiwalay ka na ng maayos. Hindi yung kukuha ka ng backup dahil lang hindi niya nasusunod ang mga gusto mo. O ano? Natauhan ka na? Oo naman. Sa dami ng talak mo kanina, hindi pa ba ako matatauhan? Beshi, gusto ko yung mapaayos ka. Hindi kita tinalakan para lang sa wala. Nasa iyo na lang kung susundin mo. Ay, alam ko. Thank you, best friend, ah. Ay, dahil napagod akong mag-speech kanina, punta tayo ng spa bukas ng umaga. Gusto kong magpalinis ng kuko at magpa-foot spa. Ay, bongga. Spa talaga? Oh, yeah. Sumasi ka na. Dati sa parlor ka lang nag-aaya. Social climbing at its finest, di ba? Loka, gusto ko lang talagang mag-relax. Bukas ng umaga, susunduin kita. Okay, copy. Seryoso ba to? Sabay pa nag-imbita sina Nelson at Sunny? Same place at same time? Tadhana ba to? Bangungot. Nagpalit na nga ako ng 30 minutes eh. Sino kaya sa kanila naghihintay pa rin? Si Sunny tumatawag. Hello? Ay, I've been here for 30 minutes already. Ang hindi mo pagsipot ay nangangahulugan na hindi ako mahalaga para sa'yo. Sonny, I'm sorry. Hindi ako naging honest sa'yo. Hindi ko dapat tinanggap ang kabaitan mo at ang oras na ibinigay mo sa akin.
May boyfriend na ako at mahal ko siya. I'm sorry. Pero ito na ang huli nating pag-uusap. Salamat sa lahat. Salamat sa honesty mo, Karina. Salamat. Mag-iingat ka. Salamat ulit. Ikaw rin, mag-iingat ka. Si Nelson naman ang tumatawag. OMG, hindi ko alam kung mahaba ba sadya ang buhok ko o dapat kinakalbo ko na lang ang sarili ko dahil sa pinaggagawa ko. Lukarit ka rin talaga no, Karina? Paano mo nagagawa to? Hello, Nelson? Honey, nasa resto ka na ba? Oo, nasa labas pa ako. Kadarating-dating ko lang. Ikaw? I'm on my way. Malapit na. Pumasok ka sa loob. Pakisabi sa receptionist sa reservation ni Nelson Santos Cadalen. Sa may garden? Okay. Sige. See you in a while. Ang taray, may pa-candlelight dinner sa garden gazebo na setup. Kay Nelson kaya to? Pero bakit naman ako dadalhin ng receptionist dito kung hindi ito ang pinareserve niya? Teka, may araw sa Bermuda grass. Susundan ko. May isang lamesa sa may gilid ng mga halaman. Nakapatong ang isang photo album. Mga litrato naming dalawa to na hindi ko alam na pinaprint niya pala at ginawang album. Simula nung first date namin hanggang sa pinaka-latest. Ang daming litrato. Napakasaya namin dito. Sa bagay, masaya naman talaga kami. Luka-luka lang talaga ako. Oh, may araw ulit na nakaturo naman sa isa pang lamesita. Pupuntahan ko. Laptop na may nakadikit na note. Honey, happy 27th birthday. I love you. From Nelson. Ito siguro yung regalo niya na hindi niya naibigay dahil sa tantrum ko. Shucks! Bakit ganito? Ang lakas ng kaba ko. Parang nanginginig yung mga tuhod ko. Ang araw sa damuhan, nakaturo na pabalik sa gazebo. Totoo ba itong nakikita ko? Nelson, nakatayo sa gitna ng gazebo. May hawak na isang malaking bungkos ng red roses. Pero bakit hindi ako makalapit sa kanya? Bakit natatakot ako? Dahil ba guilty ako? Siya na ang palapit dito sa akin. Karina? Flowers for you. Teka, sandali. Ibababa ko muna tong flowers na binigay mo. Tapos may sasabihin mo na ako. Kung ayaw mo nang ituloy ito after mong marinig ang sasabihin ko, wala akong magagawa. Han? Hindi ako naging honest sa'yo noong mga nakaraang linggo. Sa sobrang irrational ng galit ko noong birthday ko, nag-register ako sa isang online dating app. Karina... Patapusin mo muna ako, Nelson. May nakilala ako doon, si Sunny. Pero I turned him down. Narealize ko na kahit pagbaliktarin pa ang lahat, ikaw pa rin ang gusto ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw lang. Sorry talaga, Nelson. I know. Dahil ako si Sunny. Nung naglasing ka at nagagalit sa akin, pinuntahan kita sa bahay ninyo. Sinabihan mo ako na maghahanap ka ng iba.
na mag-online dating app ka ulit at papalitan mo na ako. Don't you remember? Ha? Anong... Sobrang natakot ako. Kaya akong naglagay ng ad ng dating app sa cellphone mo. Ako ang developer ng software app na yon. Nasa testing period pa kaya kontrolado ko. Nelson, kaya naman pala kami compatible. Si Nelson din si Sunny. Mahal na mahal ko talaga tong taong to. At ang siraulo ko, munti ka na siyang mawala sa akin. Ginawa ko lang yon para protektahan ka. At syempre, para protektahan ko rin ang sarili ko at ang relationship natin. Hindi ako papayag na maagaw ka ng iba. I was stupid. Maasa ako na mabibigyan kita ng mas magarbo pang kasal kaya I've been putting this proposal on hold for the longest time. Pero sa kabagalan ko, munti ka na akong maiwan. Nelson, sorry talaga. Napaka-petty ko. Ang immature ko. Kung ayaw mo na sa akin after nito, well, hindi ako papayag. Kukulitin pa rin kita dahil at the end of the day, ikaw lang. Ikaw pa rin. Tayo pa rin sana. Mahal kita, Karina. Kahit ano pa mangyari, kahit galit ka sa akin, mahal pa rin kita. Will you wear this ring na ilang buwan nang nasa bulsa ko? Will you marry me? Yes! Of course, yes! Yes! Congrats, friend! Buti na lang maganda ang kuko mo for tonight's video. Congratulations, Nelson and Karina. Welcome to the nightmare of wedding preparations. I love you, Nelson. I love you more, Karina. Kahit anong mangyari. Still,